Okay? Okay na po. Oh. Personally, hindi sa salita lang. So, Noong panahon ng 8 ko, tinawag kami galing sa Davao, 1986. Nagdala ako ng tropa dito sa Camp Aguinaldo. At kasama kami, nagdepensa sa Camp Aguinaldo ng 8 kudeta. 1987 ang pinakauna na maraming namamatay at 1989 ang huli na pinakamaraming namatay. Anong ginawa nila? Yung mga namatay na sundalo ay nagkaroon ng blackout. News blackout ang pinalabas. Ang mga namatay na sundalo na mahigit 100 ay namatay sa combat sa Mindanao. Kaya nandito ako ngayon na huwag niyong subukan ang galit ng taong bayan. Dahil nung nasa Davao kami noong 1979 hanggang 1984, araw-araw may namamatay na pulis. Kaya tinawagan kami at mag-conduct ng counter sparrow operation. Ang namamatay na pulis sa Davao, dahil akala nila mga abusado, ay 38 policemen sa isang buwan. Kaya napilitan kaming gumawa ng operasyon laban sa kaliwa. Kaya huwag nyo nang subukan na magkaroon ulit ng hindi magandang pangyayari sa ating bayan. Kaya lang, kailangan ng tulong ng taong bayan. Kailangan ng taong bayan ay pakita natin na dapat sumunod tayo. Dapat sumunod tayo sa batas. Hindi lang ang taong bayan ang dapat sumunod sa batas. Dapat ang sumunod sa tamang pamamaraan at sa tamang batas. Kagaya ng ating konstitusyon ay dapat ang mangunguna ay ang law enforcers. Dahil kung wala ang taong bayan, ay baka mawawala rin kayo. At nakikita natin na pag lumakas ang kalaban, kaya ng mga kalaban sa kaliwa, ay wala na din naman nagawa ang PNP sa Davao. Ang Davao tinake over ng Marine Brigade noong panahon ni Colonel Biason. Kaya ang nagtatraffic sa Davao noong araw ay mga Marine. Ang nagtatraffic at nagkakandak ng peace and order operation sa Davao noong panahon ng kasagsagan ng bakbakan doon ay ang Marine. Ngayon, bakit ang nangunguna sa pagprotekta sa gumagawa ng mga kasalanan, lumalabag sa batas, ay pinoproteksyonan ng mga pulis at NBI? Tama ba yun? Ang tao ang makapagsabi kung tama yun. Pero sa experience namin na matagal na sa gera, ay hindi tama kung ang bawat aksyon ay lumalabag sa batas. Kahit sino pa man na lumabag sa batas ay dapat hulihin at ipakulong. Pero sa tamang paraan, meron tayong rules of engagement at tamang procedures kung paano ipapairal ang batas. At huwag niyong pilitin na lumabag kayo ng sunod-sunod sa batas dahil pag nagalit ang taong bayan ay hindi ninyo sila mapipigilan. Ganon ang nangyari sa Davao, kaya nagkaroon ng patayan ng araw na yun. Ito pa, noong 1989, muntik nang matalo ang armed forces doon sa Camp Aguinaldo. Ang order ng kataas-taasan sa amin, ako mismo nakatanggap ng order, ay tapunan ng granada ang mga pwersa ng mga sundalo na umatake sa Camp Aguinaldo. Hindi ko sinunod yun. Ang sinabi ko sa commander ay hindi namin magagawa yan dahil illegal yan. Natanggal ba ako sa serbisyo? Hindi naman. Noong 1987, ang order sa amin,
patayin yung mga leader ng mga nagkubita. Kasama na si Colonel Hunasan. Nag-break statement ako. Ang sinabi ko, mga kasama din natin yan. Mga kasama din namin yan. Sir, hindi namin pwedeng magagawa yan. Kung gusto nyo, kausapin na lang natin. So, yun ang hindi magandang experience kung panahon ng giyera. Maraming nambubusabos, maraming abusado, at marami rin ang sumusunod sa tamang paraan. Ngayon, humingi si Senator Bato ng tulong, particularly sa grupo namin. Kaya ang iba sa amin ngayon na matagal ng retired ay lumabas. At wala naman kaming armas, pero huwag nyo kaming pipilitin dahil marunong kaming maghanap ng armas. Huwag niyong pipilitin na isama namin ang taong bayan sa panahon ng kahigpitan. Pag pinaghihigpitan na ninyo ang taong bayan, baka hindi nyo makontrol. Ang strength ng armed forces at ng PNP ay almost 400,000 lang. Ang strength ng mga tao ay mahigit 100 million. So, huwag niyong pipilitin na umabot tayo sa hindi masamang gawain. So, kailangan natin na ipairal ang batas. Kung sundin natin ang batas, dapat ang mga senador ay sumunod din sa batas. Dapat meron din silang rules of engagement. Kung gusto nila na palabas si Bato, pakiusap sila ng maayos sa Bato, kay Bato, para maayos yung legal procedures kung paano siya may turn over sa tamang korte. Hindi pa sa ICC dahil hindi pa tayo member ng ICC. So bahala na ang korte ang magdesisyon kung saan siya dadalhin. Pero sa ngayon, dahil nasa loob siya ng Senado, ay dapat huwag ninyong gawan ng special operation. Dahil pag ginawa ninyo yan, makatikim din kayo ng special operation. Thank you. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo. Hindi nun, ha? Hindi kayo. Hindi yung panghuli, ha? May barat na huli. At po si Senator Bongo. Kasama po namin yung Sergeant at Arms. At ang paliwanag po ng Sergeant at Arms, paliwanag ni Senator Bato, yung mga kapulisan po na nandito, kasama po natin. Pinoproteksyonan ang Senado. Yung mga Marines po na pumasok, kasama rin po natin yun. Kasama yun na Sergeant at Arms. Alam ko na nabahala po kayo dahil nagkaputukan. Pero hindi po galing dito yun, doon po sa kabila. At dahil po yun sa proteksyon na ginagawa ng Senate Sergeant at Arms. Kasama mga Marines. Kaya po yung mga kapulisan natin dito, mga kakampi po natin yan. Katunayan po, Senator Bato mismo, yung kanyang opisina, tumutulong po na pakainin yung ating mga kasama. Alam ko po na gutom kayo, pagmagaling po kayong lahat. Pero magtindi po tayo, dito po tayo magsama-sama. Patuloy po natin bigyan ng proteksyon. Dahil ang hiling po ni Senator Bato kanina nung mag-usap kami, ang mga sibilyan, kung papaligiran to, kung meron man gustong gawin, yung mga armado na hindi natin kasama, ay may proteksyon po ang mga kasama din nating sundalo. Yes! Maiwasan na magdadulong at magkaputukan. Kaya mga kasama, sa ulitin po, no? Alam ko, gutom kayo, may darating naman ng pagkain, huwag kayong mag-alala. Si Kuya Park, kaninang hapon, nandito ako tulog, pagod na pagod. 2 araw na po yan natutulog dito at yung ating mga kasama, alam ko pagod kayo lahat. Pero ang pakiusap ko po yung mga pulis, Pilipino rin po yan, alam nila nangyari at kasama po natin sila. Nagbibigay proteksyon po yan natin. Muli po, nandito tayo, hindi lamang para kay Senator Bato, hindi lamang para sa institusyon ng Senado, nandito tayo para sa ating kinabukasan, para sa Republika ng Pilipinas.
Yan, maraming salamat, Congressman Mike Defensor. Yan, sa wakas mga kababayan, nagkaroon din tayo ng isang leader na tapat at merong prinsipyo. O tapos ng meeting. At may bayan, hindi ka na nagmamot. Matutog na kayo. Ano yan, YouTube bro? So ibig sabihin, yung nagpa-photo kanina, yung protection doon sa loob. Akala ko yung hindi. Oo na. Kumbaga, winarning nga nila. Oo. Kasi pinasok ng mismo ng mga NBI. Oo, parang wala nang ano, wala nang mga respeto. Wala lang mga respeto. Kasi dahil may suhol yan eh. Ayun na. Ayun nila. Marines din ako. Huwag ganyan. Aliso mo, presidente. Uy, gumanda na. Naganda ng bag niyo. Sana all. Ano kita mo ng Marines sa Kanina to, nanonood ako ng pictures Bro, saan ka nag-park? Ako ko yung Diwata? Oo, sabay tayo ha. Pag umuwi ka. Uwi tayo bukas umaga. Oo, bukas umaga. News 5 tapos biglang may dumating. Yes. Kaya kinabahan ako lalo sabi ko. Yan po mga kabayan. Yung may putok na barrel doon sa Senate mga bayan, hindi po yun, kumbaga ano lang, warning shot yun doon sa mga protection doon sa loob ng Senate dahil mayroong isang ahensya ng gobyerno na pilit pasukin yung mismong Senate building. So, kumbaga, winarningan yung mga ahensya ng gobyerno para hindi matuloy, no? Kasi Mabuhay ako! official pa naman yung anak niya doon. Kamaril. Oo. Kailan nakakawin ito? Siguro natagap na malita, ilang malita kaya natagap sa mga hindi. Matibag, wala namang kwenta yan. Si Marcos ang nagkasalanan doon eh, pero ang pinaka-media doon. Oo, malamang. Hindi naman Malamang. Walang malamang. Totoo. NBI parang ano na yun, parang training? Hindi, parang ano siya, sindikato ba? Nag-drill pa naman. Tumawag si Saribara sa akin. Ang sabi niya, pumasok daw sila na kasibilyan. Kumbaga parang trabahante na nag-ano. Yung mga Marines.
Yung corruption sa pag-control. Pinagtatanggol ng mga loyalista na vlogger na nandito ngayon. Mga vlog sila. Labanan ang mga loyalistang vlogger na nagtanggol sa trillion corruption sa flood control. Wala ma'am, sobrang hina. Kasama nila mga makalimutan. Diba? Naman. Ay, sorry. Grabe. Ha? Tapos, Pahinga to bukas. hanggang mamaya. Walang pahinga kasi bukas panigurado. Ano na naman to, dami ng tao dito. Lulusod na naman yung mga makaliwa. And so mga kabayan ay nagkalinawan. Yung putok pala ng baril doon sa Senate kanina, yung loob mga bayan ay galing po yon sa mga security doon sa Senate, no? Kasi hinalughog ng NBI yung mga kwarto doon sa loob. Gusto nilang kunin si Senator Bato. So ibig sabihin yung NBI may malaking ano yon, tao na nagmando. Kasi may mga Marines sa loob ng Senate mga bayan. Bintag lang malakas. Kumusta yung FB mo? Bakit? Talaga ng views mo. Sabi kasi doon sa Rose, bawal daw pag papuntang monetize pa, hindi daw yung monetize kasi yung politika. Sa inyo yung nabasa yung Rose, no? Hindi ito ba yun? Ha? Pagmasa ka lang ng simento, nagaupan, hinuli, tama mo ba yun?